Galing kami ng bukid, nakikita namin yung mga sundalo nandyan na sa may bakuran namin. Pagdating namin po dyan sa bahay, aganda yung tatay ko kinuha. Bali, tinalian siya, pagkatapos pinipit-pit yung mga daliri niya. Doon mismo sa bahay namin. Pagkatapos yung isa na daliri na yun natanggal kasi na ano sa kahoy na parang natagilid ba siya sa rifle. Ginawa kong pang-exercise nila na pawisan sila, tinatadya ko, sinusuntok. Pagkatapos nun yun, dinala na kami sa kampo, kaming tatlo. Kasi hindi naman ako magpaiwan kasi ako lang naman din doon pag naiwan ako. Nang pagdating doon ng kampo, yung nanay ko, pinahubad. Hinubaran siya. Tapos talagang punersa, tinanggal yung mga damit niya. Tapos pinalakad-lakad siya na walang damit. Pinapanarabaho kami sa hindi ng mga playground, pinapanmurot, ang mga sighot, at mga damo. Pagdada ng mga sundalo, binubayakan kami, sinusuntok. Pag-aabot, pagdadating ng mga tanghali, pinapapangain muna kami nakalagay sa malaking planggana. 15 personas kami nagsasalo-salo sa planggana. Bali ako naman po, ilinagay sa sako na malaki na tinalian sa taas, pagkatapos binitin ng medyo ganyan kataas mula sa lupa. Ako kasi akong may-ari ng lupa doon na pinampusan. Talagang pinahirapan ako masyado. Dahil ginagapos ako sa bangko na mahaba. Bago nilalagyan ng tuwalya dito na basa. Tapos pinano ng tubig. Binubuhusan ng tubig. Tapos pinainom ako ng tuwan kasi nahimatay muna ako. Pinainom ako ng isang tabo na tubig para sumuka ko. Binigiran yung suntok. Susuka ko, pinapatayo ako. Tapos pinaupo muna ako doon sa harapan ng kawa. Yung kawa na yan, may mga binagaan na talong. Subuan na. Ang ginagawa ko pag sinusuntok ko na lang kasi mainit, hindi kaya. Mayo 1981, eleksyon noon. Ako ang chairman dahil ako'y guro. Mga 8 o'clock in the evening, pumasok yung mga military. Mahahaba ang mga baril. At saka sabi, saan dito si Arisio Akyatan? Walang nakaimik, wala. Sige, pagdiri nyo sinabi, lahat ko kayo babarilin. Lahat sila gumaganon, palibot sa paaralan. Isang lalaki nagsabi, ayun oh, noon siya ay junior deputy assessor siya sa province ng Eastern Samar. Tapos nang turo na, kinuha na sila, parang dinadrag yung kapatid ko. Tsaka ilinabas, hindi na namin nakita hanggang ngayon. Bali, ang ginawa ko po para makita ko lang nanay ko, binutas ko yung sako. Kasi yung sako straw, di ba? Yung straw madali maganyan, mangat-ngat. Ginanyan ko para makita ko lang. At saka naririnig yung nanay ko na hiyaw ng hiyaw. Paglipas ng ilang oras, parang nanahimik. Binuksan ko ulit yung bahay namin, nandoon na yung asawa ko, nakataob na, patay na. Tapos inano pa nila yung tiyan, hiniwa ng malaki, lumabas yung bituka. Yung tatay ko naman, nandun na sa barricade nila, gumawa sila ng hukay. Pagkatapos, kasi nakikita ko, may ganyan kasi kalaki yung butas ng sako. Tinabunan siya ng lupa, pagkatapos, ditabon na siya, ito lang nakikita, ito ilong lang nakikita. Tapos inapak-apakan, bali, nagtatalon-talon siya diyan mismo sa ibabaw ng ng tatay ko. Bali sa tiyan ba? March 1973, si Rinaldo ay inutusan ng tatay niya. Pagkatapos nakasalubong siya ng sundalo. Tapos, yung sundalo na yan, mga ilan araw nagpunta sa bahay namin sa Dinigpian. Sabi niya, wag na kayo umasa na makakabalik pa si Ri. Tinatlang namin siya. Ang kapatid naman niya, si Noli, ay pumunta doon sa
ibang barangay, sa Magsaysay, doon sa kamag-anak nila. Mamimiesta yata siya. Pagkatapos, doon nanon siya sa Magsaysay, doon na siya pinatlang ng mga sundalo uli. Sabi ng kamag-anak namin na nakatira doon sa Magsaysay, na naaawa daw sila kay Nuli dahil nung katapos patayin nila, inano sa tubig, isinubsob. Noon hindi na ano sa ilalim ang patay na katawan ni Noli, linagyan pa daw ng yung bakal na kanan auto para hindi na mahanap siguro. Yung nanay ko naman, hindi ko alam kung nasaan na kasi hindi naman ako makapag-ikot-ikot sa sako kasi nakabitin eh. Di, mga siguro 2 oras, yung nanay ko lumabas. Hubad pa rin. Ang balay namon ginsunog. Katapos iragin litson ang aton asawa. Unsa nila Di pareho basta baboy nga ganyan. gintuhog nila. Oo. Gintuhog. Diin nila gintuhog sa Siring ang kamot. diri sa Din. An ira ginsungo an amon ibabalay nga kahoy. Pagkaagahan di ka 17, ira na gin kaon na nira, gin tiros-tiros na nira ang kalawasan. nakita ni Oo, dito ka mismo. oo, sa plaza. Pero diri man kami pinadodo nga tong plaza. Sugod 80 sila nangaon. mga patrolya nira. Ginhurot gid nila. Ay, ubos. Upos gid nila. Ubos nira kinaon. Ang ginsalinal, ang mga tulan, ginsunog nira ang mga bubong. Pagkatapos yun, yung tatay ko naman, ganun pa rin nakatali ang kamay tapos nakamasking tape na hindi makapagsalita, hindi basta yun, basta nakatape yung ano niya, yung bibig. Pagkatapos nun, kinagabihan na, wala, basta nandun lang kami, nandun lang ako, yung nanay ko wala, nandun pa rin. Lumabas siya, tapos naghubad, tapos nawala, lumalabas, nawawala. Yung tatay ko naman, nandun pa rin, bumalik sa hukay, tapos baon na naman. Pagkatapos, nung pagbalik niya, kumuha silang mga patay na dahon, tapos sinindihan. Nung pumunta sila yung mga pis, nagpunta sa bahay namin, umakyat agad. Hinatak agad ang asawa ko. Binugbog, inaano ng baril. Ngayon, buntis ako. At saka ang nanay ko, nandyan rin. Nanganak po ako ng hindi oras kasi nanervyos ako. Pati ang nanay ko, namatay noon din nung kinuna ng asawa ko. Parang nalaglag ba? Pero itsura ng tao na siya. Walo po. Pagkatali niya, kumuha sila ng bato. Kasi yung kampo na yon gilid ng ilog mismo, ilog. Pagkatapos yun, di nakatali pati paan niya, kamay. May kalakip na bato. Itinapon siya doon. Pagkatapos nun, yung tatay ko kasi hindi gaano mahigpit yung pagkatali niya, nakapiglas yung kamay niya. Bali, yung nakawala siya doon, nakawala. Yun, pagkatapos, naglangoy siya na naglangoy. Di tinitingnan nila, wala. O tapos yun, pinagbabaril nila doon. Yun, wala na. Pagkatapos yung tatay ko, nakapunta sa gilid, di nakatago siya doon. Pinuha kami din hintrakhan mga PC, 50 seconds. 13, ang nadakop haam din hingatan. Bungaw na nga ni akan tunga gabing pag kinastiguha. Kaya di ka mamakadiri, sumering ka mga kuan ma-MPE ka talaga, bisan mayor, an era siring kagawad, bisan mga tao, MPE din haamon. Duha ka simana, adlaw gabi ang kastigo. Primero nga simana, kinadto kami hinamon, nagagarantor haamon, anang mayor, anang mga kagawad.
Ano mga magyaman din hatap nga am sinasarigan makakakuan hamon. Wara kami pakikitaan na siring wara hira dinhi hamon ambot. Wara kami pakikitaan hinsakop hindo kasiman. Ano ang ginawa pa sa inyo bukod dun sa gibunalan? Kastigo? Oo. Ini gipamulmul inhira anak grupod nga siya han utin han mga pisi. Haros ing kadagab iraw kadag pinapapan mulmul ka ini kay suka naman la kami baliwara di kami mga tao. Yun, tapos kami namang dalawa, ang nanay ko nandun pa rin. Tapos ang ginawa ko naman, kasi gabi na yun. Kasi yung tatay ko nakatakas na. Bali, pang ilang araw na yun, pang tatlo. Ngayon nung dumating ang mga sundalo, bigla silang nagpaputok, pinapila yung mga tao doon. Ang iba, nagsitakbuhan. 3 ang tumakbo, kasama na yung first cousin ko. Tapos, inano nila kung NPA raw sila or nagsusuporta sa mga sundalo, ay sa mga NPA, ganon. Siyempre, sa takot ng pinsan ko, maliit lang siya na babae, black morena. Sa takot ng pinsan ko, tumakbo siya. Nung naabutan siya ng sundalo ni Lieutenant Trusil, 45th IB, bigla siyang nawakan at dinala sa may sapa sa Sitio Patag. Doon siya ginawa ng karumal-dumal. Tapos pagkatapos nun, nung nagamit na nila, pinatay nila. Ilan sila? Basta ang nakikita lang namin si Rosil. Pinatay na nila yun. Pagkamatay nila, hiniwa na yung kanang suso doon sa may tabi ng sapa. Pagkatapos po, kinat po itong daliri. Tapos tinalian po. Pagkatapos nun, hiniwa naman yung dito niya, tiyan. At kinuha po ang atay. Pagkatapos nun, masaya sila. Ano sila sa may sapa, apoy ba, haring, nagsiga. Yun. Tapos doon nila binarbecue yung atay ng pinsan ko. Talaga, pinapakita nila talaga yung ginagawa nila. Tapos naman nila sila paingin yung atay. May dala naman silang dala naman ni Rosil yung daliri, yung tinalian ng lubid. Pinakita sa amin, ito na ang daliri ng ito. Tapos katapos iyakan na yung mga tao, tatakot. Ipinaano yung daliri ng Magda. Ipaano ang sa mga tao ito, yung MPA ito, kamay ito ng MPA. Bakit MPA naman si Magda? Hindi naman wala naman dalang Armalay. Ginawa ko, kasi maliit pa ako, 9 years old. Bumaba ako kasi bukid yun bukid. Pagkatapos, tulog sila tulog, mga madaling araw na. Tapos yung nanay ko naman, nandyan sa may barricade na mga sako na may mga buhangin. Nandyan, nakalaylay dyan. Tapos yung ginawa ko, kinalabot na nadikita, layas kita nanay, layas. Adi na nga nakita, tay kay. Wala na makbabati, iya pag kuanditan tubig, kumbaga pag kalampag ang tubig. Kasi malapit lang ang tubig. O di, pagkatapos yun, nalimpungatan nanay ko. Di tumayo sa walang damit. Tapos yun, hinatak ko pababa. Hinatak ko nanay ko, hinatak. Hanggat labas kami sa kampo.
Martial law sa amin ay hindi maintindihan kung anong martial law eh. So ang mga out of 31 barangays along the river, kasi may barangays are all along the river, except for 2 in the islands and another 3 in the Carolines. Ang 31 doon nag-abandon na, nag-alisa na. They became may social problems dito kasi you have to feed them. Pupunta ka sa gabi, mayor, yung mga anak ko, wala kaming kainin, nag-boil na ko ng tubig, linagyan ng asukal, ayan ang pinakain mo. Sino bang hindi magkakaproblema niyan? Pagkatapos ng 45th Provisional Infantry Battalion, pinalitan ng another PC Battalion, yung 52nd. Pareho rin ang policy, yung papatayin ka na lang, yung mga gang rape. Wala namang nagre-reklamo kasi takot. Papatayin ka rin eh. Kasi before martial law, dadalawa yung laging concessions dito sa buong Samar Island. Pagkatapos ng martial law, may pumasok ng 12. Pinakamalaki doon yung kay Senator Enrile. No? Nandoon yun sa nasa interior ng Samar yun, sa Northern Samar, Lauang, Las Navas, Dolores, hanggang dito sa may Taft. Parang buong Samar talaga, puro yung tad-tad ng laging concessions. Yung mga PC kasi, tamad maglakad yan, sumasakay ng pambot. Pag inaambo sila, ubos. Halimbawa, 3 pambot, may kargang 30, patay lahat yun. So, halos yung linggo-linggo. To the extent na dineclare talaga yung bayan ng Taft, Dolores, Canabit at saka Oras ng No Man's Land. That was 1978 to 1982. Noong 1982, dapat mag-expire ng concession nila. Pero isa lang yung na-renew, yung kay Enrile. Enrile wanted to monopolize the logging industry in Samar. Marcos was trying, and his cronies trying to monopolize ang bauxite deposit, mining ng bauxite deposit in Samar. Pero tingin ko, ang tingin nila, yung malaking sagabal talaga dyan to. It must be presence of insurgency. The active insurgency na nakakamobilize ng mga tao. So, mayroon silang kinumisyon na nag-aral talaga dito, mga foreigners pa nga. Nakita nila na the largest bauxite deposit in the world nandito sa Samar. Kaya noong 1977, nag-issue siya ng presidential decree na proclaiming na itong mga areas na where there are bauxite deposits as a mineral reserve, bauxite mineral reserve. Yung 31 na kinuha, pinatay, ilang taon ako nagdusa noon. Pero I could not do anything. Basta nagpatrolya lang ang sundalo, kinuha, including the teacher na babae, dinala sa kampo. Mabuti na lang, yung teacher na babae, nakita ko sa may jail, kasi diyan pala siya ilinalagay. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Hindi na ako dinala sa kampo, pinabalik ako. Sali ka, sa bahay ka tumira. That was the last time we saw the 31 people pinatay. Pinuntang ko doon, sabi, dinala na sa Burungan. Punta ko sa Burungan. Nasa Katbalogan na. Hindi ko alam, nandyan lang pala. Iniisa-isa patayin. Oh. Dito nga, pinaakyat lang ng coconut, binaril, patay. Yung bangis ng martial law, naramdaman yan mga 1978 na. Yung time na yun, na nagsimula ng umupak yung mga kasama sa Kasi dyan during that time, ang malakas na operation ng logging sa upstream ng Dolores, Oras at sa Canabin. Sino may-ari ng logging na yun? Ang sabi nila, si Enrile daw. Kasi kakabit siya ng San Jose Timber ng Northern Samar. Kasi makikita mo sa mapa ng Eastern Samar, yan yung pinaka-heart of Samar. Nagtatagpo-tagpo yan yung upstream ng Dolores, Western Samar ng San Jose de Buwan, tapos yung sa may part ng Northern Samar sa Las Navas. They would put together yung mga coconut, abaka, trunks, and put yung pinatay dyan sa taas. And they float them down here. We did not even know kung sino yung pamatay, yung sundalo.
o NPA. Kung suspect ka ng sundalo, gusto nila yung kalabaw mo kunin, sabi na, oh, kalabaw yun ng NPA. Takbo, babarilin ka. Ang ginagawa ng NPA, inaambush na lang sila. Kaya maraming ambush at that time. Ang pinakamatinding naranasan ko talaga, na hindi ko makakalimutan hanggang sa ngayon, yung diniklar nilang no man's land for almost 3 to 6 months na gutom kami lahat. Kasi siyempre, dependent kami sa mga tanim namin sa upstream. Nandoon yung palaya namin, nandoon yung nyug namin, nandoon yung mga pinagkukuhaan ng kabuhayan namin. Naaalala ko noon, kinakain namin kahit bulok na bigas na binibigay ng NFA, may makain lang kami kasi hindi nakakapag-produce talaga ng pagkain. Tapos dagsa talaga yung yung evacuations. Kasi may yan si Mayor Iwit, kaya sa naging sikat niyan dahil binigyan niya talaga ng lupa nila yung mga evacuees. Halos lahat yun, ng almost 90% ng mga tao sa mga interior barangays, pumunta talaga ng bayan yun. Mayroon sila sinasabi na lost command. Ewan ko, siguro nag-search lang yan ng Mina or something because they were not a member of the armed forces eh. Mahaba ang they were fully armed. Nagpunta sa sa Kaglauan doon sa area. Until now, I cannot trace kung saan galing yung lost command. Mayroong isang grupo doon na tinatawag nilang lost command na allegedly isa yon sa mga binuong army ni Enrile para protektahan yung kanyang laging companies. To a point that in the elections in the 1980, wala nang gusto magkandidato. So many mayors were dying already. And the other mayors already left their stations because they were afraid of both. Pagpasok, pagpadala dito na maraming battalions during that period, parang eventually talagang miminahin na nila yung buong Samar. After stripping the forest of Samar, its forest, sunod naman ang pagmina ng Samar. Except for the abuses of the military, we never understood what martial law is. In January 2003, mayroong memorandum coming from Malacanang to the DNR, secretary, na sinasabi, declaration of the policy shift from tolerance to promotion of mining operations. So, the largest bauxite deposit in the world is in Samar. Coal. Doon sa Humonhon, Manikani, merong chromite doon. Dito sa Bagakay, copper. At saka coal. Tapos areas ng Yabong na manganese. Manganese. Tapos before, during martial law, may gold mining dito eh. Gitna ng Basay at saka Marabot. Ang pagpasok ni Palparan, paglagay kay Palparan dito, followed yung malaking bugso ng anti-mining rallies, mobilization dito. Island-wide. Island-wide, Island-wide. 2084. Island-wide. Right. But the opposition was so great that he could stay only 2 years. But did he succeed? Silence ba ang opposition to mining in those 2 years? Hindi rin. Why? Both in terms of yung kung na-silence at saka kung may mga mining firms na nakapasok, wala. So, in both counts, wala. So, triumph of the successful. Bisan din siplat puros kasangkaya, hangani ang hingpit nga
kabugtuan, lugaring mahiblo, hadughan mabuko, ining Pilipinas, kayuday uripon ay tuna, nga na tauhan haing daw ang hingpit nga kalipayan. Lugaring mahiblo, hadughan mabuko, ining Pilipinas, kayuday uripon ay tuna, nga natauhan haing daw ang hingpit nga kalipayan.